Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Thursday, ika-23 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang bagyo natin monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na binigyan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Quiapo. Huling namatan po yan sa layong 800 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Kung saan nga po taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 55 km per hour near the center, samantalang may pagbuso naman po ito na maabot sa 65 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kung saan nga po bagya nga po ito nag-intensify sa mga nakalipas na mga oras, kaya naman lubos pa natin pinaghanda ang ating mga kababayan sa posible pang paglakas nito sa mga susunod pang mga oras. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track dito sa Bagyong Quiapo, makikita nga po natin, nakikilos nga po ito pahilagang kanluran na kung saan nga po inasan nga po natin na posible pang lumakas sa mga susunod pang mga oras at posibleng umabot sa tropical storm category. Na inasan nga po natin na posible nga itong maglandfall dito sa Babuyang Group of Islands bukas po yan ng July 24 ng hapon or gabi. Makikita nga po natin sa pinaka-latest track na may kulay dilaw na circle. Ito po yung tinatawag natin na cone of probability. Ito yung tinatawag natin sakop ng malakas na hangin pa rin pagdaan dito sa may Hilagang Luzon. Na kung saan inasan nga po natin na posibleng maglandfall dito sa may Babuyang Group of Islands. Base yan sa ating pinaka-latest track. At paglandfall nga po nito ay posibleng nasa tropical storm category ang ating inasahan. So bagay nga po itong malakas sa paglandfall nga po nito. Posible nga po tayo magtaas pa ng signal number 2 sa posibleng daanan nitong sentro ng bagyo. Na inasan nga po natin sa pagdaan nga po nitong bagyo na si Bagyong Quiapo, inasan nga po natin ang malakas na hangin at mga malakas na mga paulan, especially sa sakop nga po nitong cone of probability, yung may shaded by yellow. Pag dumaan po ito dito sa Hilagang Luzon, asan nga po natin, mahagip nga po nito ang area ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Isabela, Cagayan Valley Region, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union. Hagi po yan ang tinatawag natin na cone of probability, yung sakop ng hangin, yung sirkulasyon ng hangin, hagi po yan. Na kung saan, inasan nga po natin, magdudulot ito ng malakas na mga hangin at mga malakas na mga pagulan. Na kung saan, inasan nga po natin ang mga pagbaas sa mga babang lugar at paguna man ng lupa sa mga bundok na lugar. Kung maaari, iwasan po muna natin lumabas sa ating tahanan kung ito ay dumadaan na dito sa may area ng Hilagang Luzon, especially dito sa may area ng Babuyang Group of Islands. Kabilang po yan dito sa may Batanes at siyang makakaranas din po na malakas na hangin na dulot nga po itong Bagyong Quiapo. At hindi po natin inaalis ang posibilidad na posibleng bumaba ang track o kaya naman tumaas yung track. Kung kaya naman pinag-alerto pa rin po natin ng ating mga kababayan sa posibleng pagbaba ng track o kaya naman pagtaas ng track. Kung saan posibleng maglandfall, pag bumaba ang track, posibleng maglandfall dito sa may area ng Isabela, patungo dito sa may Kalinga at Abra, patungong Ilocos Norte. Ang pinaka-latest track po natin yan kapag bumaba ang track. Samantala pag tumaas naman ang track, posibleng maglandfall naman dito sa may area ng Batanes. Yan po yung pinaka-senaryo natin kapag nagbago ang kanyang direksyon or track. At dahil dito, lubos pa rin po natin pinag-alerto ang ating mga kababayan, especially dito sa may Hilagang Luzon, kung saan posibleng dumaan ang sentro. Ngunit kahit nga po hindi po tayo daan ng sentro, asan nga po natin makakaranas po tayo ng mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. Inasan nga po natin ang mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan, na kung saan nga po nakikita nga po natin habang ito ay nasa may silangang bahagi pa ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon, pinapalakas na nga po nito ang hangin habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasi nagdudulot na nga po ng mga pag-ulan, especially dito sa may area ng Palawan, sa may Davao Region at area ng Sorsogon, Bangsamoro, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula.
Kung saan nga po, epekto nga po yan ng hanging habagat na hinihila nga po ng panibagong bagyo kasi bagyong Quiapo, including kanlurang bahagi ng Visayas. Sa lugar naman po yan ng Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, ay epekto na nga po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po ng panibagong bagyo na si bagyong Quiapo. At dahil nga po sa bagyong Quiapo, na inasan nga po natin na tuluyan ang lalapit dito sa may Hilagang Luzon, especially dito sa may area ng Babuyang Group of Islands. Kaya naman meron po tayong nakataas na wind signal. Signal number 1 na nga po dito sa may area ng eastern portion of mainland Cagayan. Lalo na sa lugar ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Santa Teresita, Buguay, and the eastern portion of Isabela. Sa lugar po yan ng Makunakon, San Pablo, Cabagan, Tumaini, Ilagan City, Divilacan, Palanan, San Mariano, at Dilapigi. Na kung saan nga po, inasan nga po natin na makakaranas na hangin na mabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Na kung saan lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan. Sa kasalukuyan nga po, hindi po natin mararanasan pa po yan sa kasalukuyan. So may lead time pa po yan na maabot sa 24 hours. So para makapaghanda pa po ang ating mga kababayan sa biglaang paglakas ng hangin, dulot nga po nitong panibagong bagyo. Na kung saan nga po, sa kasalukuyan nga po, mayroon po tayo nakataas na weather advisory or babala sa mga malalakas na mga pagulan na maaari po magdulot ng mga pagba at pagulang lupa. Sa lugar po yan ng area ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani. Ay nasan nga po natin makakaranas ngayon ng araw na mga pag-ulan na kung saan magdudulot nga po ng mga pagba at paggulang lupa sa mabundok ng lugar, kung saan 100 mm ang ating inasahan ngayong araw. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na magdudulot nga po yan ng mga pagba at paggulang lupa sa mga mababang lugar at sa mga bundok ng lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo. Kung saan inasahan nga po natin sa mga susunod pang araw ay mas malalakas pa nga po ang epekto ng hanging habagat habang patuloy na paglakas naman ng panibagong bagyo. Sa may silangan po yan ang ating bansa. Pakita nga po natin ng pagkilos nga po nitong bagyo habang kumikilos pahilagang kanluran, pinapalakas nga po nito ang hanging habagat at na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na siyang magdadala nga po yan ang maulap na papuri na sa po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga banta na mga pagba at pagulang lupa. Kaya nasan nga po natin habang pahilagang kanluran ito, paakit naman ang epekto nito sa ating bansa, especially paakit naman ang epekto ng hanging habagat. Nahihilahin nga po nitong panibagong bagyo na si bagyong Quiapo. At para naman sa maging lagi ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na siyang nagpapatas po ng alon ng ating karagatan, especially dito na po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dahil meron po tayong inasa ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may area ng Bicol Region, Aurora, Quezon, at Isabela. Nadulot nga po yan ng mga cloud cluster na siya nagdadala ng mga localized thunderstorm o mga pagkulog at pagkidlat na siya magpapataas ng alon ng ating karagatan. Kaya naman mapanganib pa rin po sa ating mga kababayang mga isda, especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na siya nga wala po tayo nakataas na gale warning, ngunit inasan nga po natin na malakas na nga rin po ang mga biglaang bugso ng hangin sa may seaboard po yan ang silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa malabing bahagi pa ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, slight to moderate po ang ating mga pag-alon kahit anong baybay ng ating bansa. Kaya naman malaya pa rin po mga paglalayag ng ating mga kababayan, ngunit lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga bugso-bugsong hangin. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon yung araw ng Thursday, ika-23 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulit panahon namin lalabas. Ukol nga po dito sa panibagong bagyo na nabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nakasalukuyan nga po ang nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility.
na may local na bagyong Quiapo. Nainasan nga po natin na maglalandfall nga po ito. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lang po tayo. Dahil ang panahon, anumang oras ay maaari pa rin magbago. Thank you and ingat po tayong lahat. Sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong panibagong bagyo.